Hey yo, what's up guys? PG Reminds of GY6PH here, and today may bubuksan tayong CVT system. This is a SkyDrive Sports 115, so Suzuki siya. Actually sa misis ko tong unit na to, siya yung gumagamit. Kung nakikita nyo yung iba kong reels, yon. Ito yung unit na yon. Pinag-experimentahan natin. Installan ng kung ano-ano tulad ng horn interrupter relay, yan, handle grip, ilaw, etc. etc. So, nung sinundo ko siya na nakaraang araw, binomba kong maigi. At ayun, bigla na lang kaming huminto. Nawalan siya ng pwersa. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. So, yan. Start natin. Maingay nga lang starting na ito talaga. So, yan. Maririnig nyo na okay naman yung tunog niya. Yung pag-start niya, okay yung starting, tunog ng makina. So, bubombahin ko. Yan. So, dapat yun, ikot na yung gulong sa ganung pagbomba. Makikita na natin na galit yung makina pero wala siyang andar. Hindi uma-andar yan eh. O, diba? Tata-andar na yun. So, patayin muna natin. Yan. So, check natin yung CVT kung anong problema niya. So, kailangan ko muna tanggalin itong nakalagay sa cover. Kasi meron pa na ito eh. Ito, kulit eh. Oo, nakikita nyo to. Yung mga cover ng ano. So, nabili namin to second hand. Ako pala. Para may service yung misis ko. 2 months ago. Tama ba? So, na-check ko naman siya. Na-change oil. Yung outer mga bagay, chinek ko. Ang problema, hindi ko chinek yung CVT. Sabi nung napagbilang ko is bago naman daw. Okay naman yung performance niya. Yung outer appearance, mga gulong, yung mga fluid yun, pinalitan ko na. General check-up na ako nito nung pagkakuha ko. Pero plano ko na rin palitan talaga yung CVT bago nasira. So nagkataon lang na naunahan ako ng CVT. Pero duda ko ano lang to, belt, tumalsik. Oopsie. Ay, kailangan pa rin pala tanggalin to kasi mayroong tornilyo dito natin. So wala na, subukan natin. Tatanggalin natin to. Yun, gas-gas nga lang siya. So simulan na natin. So yun. Okay na. Kita na natin yung ako pala. Hindi tayo matanggal ito. Yun. Oh, super dumi. So madumi na siya. Okay, moment of truth. Oops, nakita ko na. Bubuksan na natin. Kaya natin sangay. Wow! Ooh! Kita na. Grabe nangyari dito. So, obligado tayo mag CVT clean nito. Ganda pa yung grasa na ginamit dito. Wow! Just wow. Buti hindi na-damage yung ano. Ang kulit to. Wow! Ang kulit. So, parang sunog din yung bell ah. Naku. Wala pa naman tayong pampalit nun. So, yan. Kita.
Mukhang may mga nadamay na parts dito. Yun, iyak. CBT clean tayo na ito. May maganda pa yung gasket niya dati, oh. Ayos po. So yun, alam na kung anong papalitan. Duda ko peking belt nakakabit dito eh. Ayun. Oh no. So dati nangyari na sa akin to na naputulan ng belt sa Kimco like. Pero nung pagkaputol dito bumara. So nangyari, tigil talaga yung makina. Pero to mukhang okay yung pagkaputol. Wala masyadong damage dun sa CBT housing. Papansin nyo sa part na to, wala masyadong gasgas. Ayun, ito wala rin masyado dito. Nice one. So baklasin natin yung yung CBT, yung pulley. Baklasin natin. Wait lang. Wow. Kulit ng pagka 17 na ito. Ang liit eh. Parang yung sa mga malinis pa. Oh yeah. So anong palagay nyo? Okay pa ba ang pulley? Drive race. Mabigot to. So yung pan, mukhang bago po. Stock ba to? Oops. No, stock Suzuki. Cute ng pulley, ang liit eh. Mukhang sabog na yung pulley. Yung laglag na. Yaman na muna. Sobrang dumi. Siguro ito yung nasirang belt. So stock din. Medyo maganda pa yung niya, ramp niya. Yung slide piece mukhang gas-gas na pero makapal pa. Yung gas-gas. Oh no, may malalim na gas-gas dito Siguro dahil na nasira tapos binomba-bomba pa. Pero most likely pwede pa to. Pakalkal kaya natin. Bola. May kanto na kaya kayo. Pwede pa rin ang bola kahit pa paano. Pwede po, pero palitan na natin para sigurado. Dumi na ng kamay ko. Oh no, may pit yun yung grass yung ginamit. Yun, kala ko hindi matatanggal, natakot ako. May mga nababasa akong video na ganun siguro tong okay pa rin naman yung slide piece. Madumi lang talaga siguro dahil sa belt. Okay pa naman dito. Ito. Walang malalang damage. 17 din pala to. No, madumi yung ating kamay. Para tayo makapag-video. Wait lang. Baklasin natin yung bakit may kulit kulay pwede pa kaya to. Makapal pa makapal pa. Ayun, nakita ko na wala nang ang tigas na ito, parang hindi ito stock.
o stock. So hindi ko sigurado, hindi pa ako nakakapas dati. Pero wala pang dragging to. Actually okay pa performance ng unit na to eh. Yeah. You know, pero wala pa siya masyadong gas kasi ito lang ang pinagdududahan ko ngayon. Itong lining mo, matigas siya. Yeah. Yun. Hindi nga to original palagay ko. Kasi hindi, alam ko hindi ganito yung number ng stock na belt. Pero mukhang kakalinis lang nga lang ng CVT niya given na nasira yung belt. Ito yung belt na kumalat yung mga dumi. Pero makikita nyo yung grasa. Tsaka yung pulley. Yan. Yung pulley. Malinis. Pulley drive piece. Ang cute, ang liit eh. Mas malaki pa yung sa GY6 na pulley. Yan, may malalim dito. Pakalkal ko kaya ito. Kaso dagdag gastos na naman eh. So yan. Yan, may mga ano pa siya doon oh. Sisilip niya yung mga grasa niya. Kulay blue. High temperature na grease. So dito tayo nagkakaroon ng pagdududa sa lining. So parang manipis na talaga yun. Onti na lang sasayad na dun sa ano. Mahal pa naman parts na ito, alam ko. Alright, so belt tsaka lining. So schedule ko ito ng CVT cleaning. So yun, nilinis ko na ang CVT system, yung mismong CVT side ng makina. Ito, punasan ko lang yung crankcase cover. Binawasan ko lang yung mga dumi. Pero hindi ko talaga nilinis maigi. Yung pulley, nilinis ko din. Yan. Pinalitan ko yung bola ng TTGR lang kasi masyado nang madumi yung bola eh. Ito. So, re-reserve ko na lang kung sakali. So yan, nilinis ko rin yung drive pace tsaka fan. Yan, medyo okay pa naman. Hindi ko napapalitan. So nilinis ko. Ganon din tong torque drive. Nilinis ko lang ng onte. Hindi ko na binaklas kasi wala akong 34mm na nut. I mean socket. Yan, nilinis ko lang ng onte. So, schedule ko na lang to ulit pag nagpalit ako ng lining kasi wala akong pamalit na lining ngayon. Tapos, yun. Kakabit ko na. Ayan, may bago nga pala akong belt. So, schedule ko na lang yung paglinis na itong crankshell cover kasabay nung torque drive. Itong bell, kulit eh. Ano na eh. Ubi na kaso wala rin tayong pamalit pero makapal pa siya oh. Tsaka wala naman dragging itong unit na to kaya hindi ko napapalitan. Ito hindi ko na dadagdagan yung grasa, nakita ko meron pa naman siya. So ayan. Oh, dagdagan na natin onte. Madami naman tayong grasa. Ayan. Excess. Disadvantage pala nitong unit na to, no? Hindi mo matitis yung wala yung isa. Hindi mo matitis yung yung tawag doon? Hindi matitis
Hindi matigas yung yung belt kung pagpag na. So yun, nakabit ko na yung CBT system. So tetestingin ko kung aandar. Walang ingay. So yun, buksan ko muna yung susi. Yan. Sa kickstart natin siya subukan. Para malaman natin kung may ingay yung kickstart system. Hindi na balik ah. Halo. Hindi bumabalik. Ayaw niya rin umandar. Yun. So umikot na yung gulong upon testing natin ng kickstart. Umandar na yung gulong. Ibig sabihin nata-transfer na yung pwersa dun sa pulley papuntang torque drive. Wala naman tayong ingay na naririnig. So, posible na okay na yung gawa ko. Yun, umikot na. So, road test na lang natin. Linisin ko muna yung mga gamit. Then, road test. Medyo nagana yung ano niya, binabaan ko yung bola, medyo parang uminit yung uminit yung RPM, pero mabagal yung andar. Parang dapat mas mabigat na bola, pero wala pa rin naman siyang dragging. Pero nag-aalala na ako dun sa nipis nung ano niya nipis ng lining niya. Alright, so okay yung gawa natin. Mukhang wala ring pagpag yung belt kasi hindi naman maingay although maingay yung pipe, rinig naman natin kung may pagpag yung belt. So yun, yung lining na lang tsaka yung slide piece yung papalitan natin, tsaka yung paglinis ng torque drive tsaka crankshaft cover. So yun, hindi nabalik kanina kung mapapansin nyo. Baka kailangan na ng linis, pero mukhang baka bumara doon yung mga belt na piraso ng belt na naputol.
Salamat sa panonood.